Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala sa inyo ng mga malalaking balita Mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang inyong mga kwento. Sa Rated J. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Rated K! Makapangyarihan nga yata ang linyang mahal kita, maging sino ka man. Lalo na sa magsing-irog na taga Real Quezon na sina Paeng at Gloria. Umibig si Paeng kay Gloria na kilala na wala raw sa kanyang tamang pag-iisip. Ang promise ni lalaki kay babae, partner tayo dahil baliw ako sa'yo. Bawat isang araw sa atin may nakalaang partner na magmamahal at mamahalin natin. Iyan ang matagal nang ipinagdarasal ng binatang si Rafael. At hindi nga nagtagal nakilala ni Rafael ang dalagang si Gloria. Unang nakita ni Rafael si Gloria sa simbahan ng Infanta Quezon. Ibig mo sabihin na love at first sight ka? Oo. Bakit ka naakit sa kanya kaagad? Sa pagkatao niya, eh, nunawa na lang po ng kanyang buhay kung paano siya mabubuhay na nag-iisa. Subalit iba sa karaniwang katangian na hinahanap sa iniirog na binibini. May kakaibang kondisyong taglay itong si Gloria. Ibig mo sabihin nung makita mo siya, alam mo nang may problema? Paano mo naisip na may problema na siya noon? Salita po siya ng salita na hindi ko naintindihan ang mga sinasabi. Gloria, natatandaan mo ba nung nagkita kayo ni Rafael? December na magpapasko, nung makilala ko si Rafael, nagaling ako sa Lucena. Dumaan muna ako sa Lucena at sabi ko, punta ako sa Mandaluyong City kay mahirap ang albularyo sa amin. Kay mahal ang sigilay, sabi ko, Ano ipapaalbularyo mo? kay yung panganganak, ma'am. Albularyo tatawagin mo? Napunta ako sa Mandaluyong. Pero sa kabila ng karamdaman ni Gloria sa pag-iisip, ang tama ni Cupido ang sinunod ni Rafael at nagdesisyon siyang magsimula ng buhay pamilya kasama ni Gloria. Pero isang araw, nagulat na lang si Rafael nang umalis bigla si Gloria nang walang paalam. Mahal talaga ng anak ko. Halos hindi makatarlo. Kaya hanapin na yung asawa. At sa tuwing mapapadaan daw si Rafael sa Infanta, wala daw pagkakataong hindi niya inasahang magbabalik ang babaeng bumihag sa kanyang puso. 5 taon pagkatapos ng una nilang pagkikita ay sa simbahan na naman natagpuan ni Rafael si Gloria. At mula nang mangyari ito ay hindi na talaga niya pinayagang mawalay pa ito sa kanya. At doon na nga sila nagsama bilang magpartner habang buhay. Umuwi ang dalawa sa bayan ni Rafael sa Real Quezon. Nabiyayaan ng isang anak. Nagpatayo ng maliit na kubo at dito itinira ni Rafael ang kanyang reyna. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumalala din daw ang mga kakaibang ikinikilos ni Gloria. Araw-araw ang pagpapatong-patong ng maliliit na bato mula tabing dagat ang nakahiligang gawin ni Gloria. May mga kinikwentong sadyang malayo sa katotohanan. Sinusubuan ako noong nag-alaga sa akin ni Sister Marta, Madre. Nawawala sa sarili at sa ikalawang pagkakataon, muli itong nagpalaboy-laboy at iniwan ang responsibilidad bilang ina at asawa. At mula Infanta Quezon, naku, lumuwas pa ng Maynila itong si Rafael para hanapin nga ang kanyang nawawalang naglayas na asawa. At dito nga niya inaasahan na mahahanap nga si Gloria para tuluyan ng bumalik sa kanilang mag-ama. Bakit naglalayas ka? Ma'am, na ako uwi sa amin. Ako ay payagan ako, nayaon lang. At naiinip ako. Kaya sa amin ay mas ganda. Binababayaan ko lang tigas mo. Nabalik din naman ako sa amin. Busog sa kalinga at pagmamahal mula kay Rafael ang kanyang partner na si Gloria. Sunod ang layaw at pinagsisilbihan ng asawa sa lahat ng oras. Kahit ang mga gawaing bahay, inaakong lahat ni Rafael. Madalas may tulala. Hindi niya kayang gampanan yung trabaho sa bahay. Gawa ng ganan nga, may sakit sa isip. Pinaampon niya ako sa simbahan sa Paris.
At tuwing inaatake si Gloria ng sakit, tanging si Rafael lang ang nakakapagpaamo at nakakapagpangiti ulit sa kanya. Para kay Rafael, walang bagay ang hindi niya kakayanin dahil sa tindi ng pagmamahal sa asawa. Kahit pa nga nang dumating ang pinakamatinding hamon sa kanila bilang mag-asawa, ang bawian ng buhay, ang kanilang nag-iisang anak. Ano nangyari sa anak mo? 2 taon yun na pinaligo ako dagat ay tapos biglang galap na ng gabi. Nabronchitis, ma'am. Na bronchitis? Magtatatlong taon, namatay na. Hindi mo naman sinisisi si Gloria sa nangyari. Hindi po, ma'am. Sa kabila ng pagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang anak, pinilit pa rin ni Rafael na aliwin at unawain ang asawa. Pag titingnan mo ay parang ayaw nilang mawalay sa isa't isa. Nabubuo ang maghapon nila na laging masaya. Pero ayon sa eksperto, maaaring may ibang dahilan ang ipinapakitang pagmamahal na ito ni Rafael. Parang nakakuha siya ng kapartner na para he will not be lonely. Somebody to take care of him, somebody to take care of. Why not nababalidate ang existence niya? Iba-iba man ang pananaw ng nakakarami sa pagmamahalan sa pagitan ni Rafael at Gloria. At sa 16 na taong pagiging partners nila, ano nga ba ang mas matimbang na sukatan ng pagmamahalan? Ang matinong pag-iisip nga ba? O ang pusong hindi naghihintay ng kapalit at pag-ibig lamang ang siyang alay sa isa't isa? Eh baka sabihin ng tao, ikaw ang sira ang ulo. Ha? Bahala sila, ma'am. Isip lang naman ng ma'am tao yan. So talagang paninindigan mo na ito, Ito, ma'am. Paeng. Opo. Talagang habang buhay na kayo mag-partner. Opo, ma'am. Kiss mo naman siya. Wow! Diba? Sinundan